Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Libed at shoutout kay Renny Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halatang takot ang lahat ng mga crony sa momentum ni Huya, at walang nang ahas na humakbang ng padalos-dalos. Ang makapangyarihan ay takot sa walang awa, ang walang awa ay takot sa buhay na nagbabanta, at halata na si Huya ang nagbabanta sa buhay. Anong ginagawa mong nakatayo? Ang daming tao, tapos takot ka pa sa kanya. Galit na sigaw ng matanda. Nagalit ang matanda, at kahit galit ang grupo ng mga tao, kailangan nilang magtinginan at pagkatapos ay patayin si Huya. Tenggal. Galit na sigaw ni Huya at walang takot na sumugod. Nag-away na naman ang dalawang panig. Matalino talaga si Huya, bagamat siya ay malinaw na nasa isang numerical disadvantage, hindi siya nakikibahagi sa anumang pagtatanggol, alam na alam niya na imposibleng ipagtanggol, sa napakaraming mga masters, kahit nasubukan niya ang kanyang makakaya, ito ay ganap na imposible upang matagumpay na ipagtanggol na may tulad na isang ganap na kawalan sa mga numero. So, ang option lang niya is to attack, at umatake na parang wala kang pakialam sa buhay mo. Pag nakahuli ka ng malas, matatalo mo siya hanggang mamatay. Buhay habang buhay. Kailangang sabihin na ang taktikang ito ay ang pinakamahusay na paraan upang magamit ang isa sa marami. Hindi kaya matatakot na atakihin ang malas. Halatang gagawin niya. Sa makatuwid, siya ay actress. Ano ang gagawin ng iba? Siyempre patuloy nilang lalakas ang kanilang mga atake. Ngunit sino ang maglakas loob na gumamit ng labis na puwersa sa sitwasyong iyon? Walang gustong maging isa na namumukod tangi at nanakit ng isang tao ng biglaan, at pagkatapos ay tumalikod sila at tinatrato siya bilang isang malas, ipinagpalit ang kanyang buhay para sa kanyang buhay. Sa makatuwid, ang ibang mga tao ay magkakaroon ng ilang mga pag-aalinlangan. Batay sa alalahaning ito talaga ang pinakamahusay na solusyon sa hindi kanais-nais na sitwasyon ng multiplayer battle tulad ng single-player battle. Umaasa sa pamamaraang ito, bagamat kritikal pa rin ang kalagayan ni Huya ngayon, at ang kanyang katawan ay patuloy na hinaharas at binubugbog ng iba, ngunit hindi bababa sa hindi siya napapaligiran ng iba at tuluyang nahulog sa deadlock. Talagang sanay na sila sa layaw, tuluyan na silang nawala sa dati nilang madugong espiritu, naging gaaman sa buhay at takot sa kamatayan, at naging duwag, walang imak na sabi ng matanda. Ang sabi ng tagasunod, lahat ng tao ay ganito, kapag mas mataas ang kanilang pag-akyat, mas pinahahalagahan nila ang kanilang mga balahibo, ito ay normal, kung tutuusin, walang gustong mawala ang mga resulta ng mga taon ng pagsusumikap ng hindi sinasadya. Ang kalikasan ng tao ay ganito, ang matatanda ay hindi kailangang magalit. Paano ako hindi magagalit kapag nakakita ako ng isang grupo ng mga elite ngunit hindi ko kayang pabagsakin ang isang traidor lamang? Kahit na ang traidor ay talagang maaantala at gawing hindi magandang tingnan ang sitwasyon ng labanan, wala itong ibig sabihin ang taksil ay makakatagal lamang ng ilang minuto. Tama kung iisipin mo. Alam ng matanda na siya ay medyo hindi balanse dahil sa kanyang pansamantalang galit na medyo sukdulan. Huminga ng malalim ang matanda at piniling maghintay ng tahimik. Bang bang bang. Matyaga ang matanda, natural dahil hindi maiiwasan ang resulta. Habang patuloy ang pag-atake, ang mga pinsala ni Huya mula sa pag-atake ay lalong lumala, at ang kanyang pisikal na lakas at enerhiya ay mabilis ding nawala. Although malas talaga ang malas ngayon at sobrang hiyang-hiya na tinatitigan at binubugbog ng Huya, at least maganda pa rin sa kanila ang overall situation. Ang mga ngipin ng tigre ay nagsuka ng dugo at ang kanyang katawan ay pasuray-suray. Huya, nasabi ko na ngang walang silbi ang lumaban, lalo lang mapalala ang kamatayan. Mo, dapat sumuko ka ng masunurin, at least,
mapadali ang kamatayan mo. Naging mabait kami ng mga kapatid ko sa'yo, pero hindi ko inaasahan na pagtataksilan mo kami, kuya, hindi mo talaga dapat ginawa. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap, maaari mong sabihin sa kanila, kung may mga extenuating circumstances, kami ay makiusap sa mga matatanda sa ngalan mo. Isang grupo ng mga tao ang direktang nakapaligid kay Huya. Sa oras na ito, si Huya ay napuno na ng dugo, na may maraming malubhang pinsala sa kanyang katawan at matinding pisikal na pagkahapo, na nagpapahirap sa kanya na gumawa ng anumang epektibong pagtutol. Mabagal ding lumakad ang matanda sa oras na ito, malamig na nakatitig kay Huya. Sabihin mo kung saan mo dinala si Han Sanchen, tell me obediently, at least maiiwasan mo ang maraming sakit sa katawan. Ngumiti ng masama si Huya at dumura sa lupa, gusto mong malaman kung nasaan si Han Sanchen. Pangarap ng nanay mo, hanapin mo sarili mo. Naputol. Isang sampal ang tumama sa mukha ni Huya. You bastard, how dare you talk to an elder so arrogantly? I think you are looking for death, malamig na sigaw ng isang follower. Hindi man lang natakot si Huya at tumaas ang ulo, hindi man lang sila pinapansin. Mukhang kailangan talaga ng ilang paraan, malamig na sigaw ng matanda, at pagkatapos ay sa isang tingin, agad na tumango ang dalawang tagasunod, bigyan mo siya ng kaunting parusa, hindi ako naniniwala na ang iyong mga salita ay maaaring maging mas malakas kaysa sa aking parusa. Panipi, sa sandaling nahulog ang mga salita, ang dalawang tagasunod ay malapit ng kumilos, sa sandaling ito, biglang ngumiti si Huya ng malamig, teka nga. Ano, willing ka bang mag-recruit? Ngumiti si Huya, di ba gusto mo lang malaman kung nasaan si Han Sanchen? Masasabi ko sa'yo na hindi na kailangang sayangin lahat ng effort na ito. Napangiti ang isang attendant, napaka-presko at pino ng pag-amin. I'm afraid you don't know how to write the word shame, right? Huya laughed. I may not know how to write the word shame, but what I know is that you want to know where Han Sanchen is urgently, so, based on your point, pinagalitan mo ako ngayon, kaya papaluhod ako sa'yo at humingi ng tawad. Wala ka lang, galit na saway ng attendant. Tumingin ng diretso si Huya sa matanda, narinig mo naman ang sinabi ko, kung gusto mong i-recruit kita, hindi imposible, gayunpaman, ang kondisyon ay lumuhad sa harap ko ngayon ang tanggang ito at humingi ng tawad sa akin. Naningkit ang mga mata ng matanda, Huya, lumalakas ang loob mo, how dare you negotiate terms with me? Huya disdainfully said, do you really think you are the supreme one? Can't we negotiate terms with you? I'm not afraid to tell you that you are just an old dog in my eyes, stop pretending to be in front of me, I won't eat you, this set. Pati, pakiunat mo sa akin ang iyong mga tenga upang marinig mo ng malinaw, kung gusto mong sabihin ko sa iyo kung nasaan si Han Sanchen, maaari kang lumuhad at humingi muna ng tawad. Limitado ang pasensya ko, kung hindi ka pumayag sa loob ng 10 salita, tataas lamang ng walang hanggan ang kondisyon ko. Pagkasabi ni Huya ay nagsimula na talagang magbilang on the spot ng mayabang. 1, 2, mapula ang mukha ng matanda. Ito ay hindi mabata para sa isang subordinate lamang, ang kapitan ng pangkat ng panektik, na maging napakapangahas sa harap niya. Ayon sa init ng ulo, mas masahol na aral lang ang matatanggap ni Huya. Gayunpaman, talagang naguguluhan siya kung saan nakatago si Han Sanchen. Ngayon mapapatunayan na talaga na traidor si Huya kaya may mga bagong problema din na lalabas. Sinadya nilang ipasok si Han Sanchen, bakit ngayon pa nila siya binitawan? Tungkol saan ang kanta na ito? Natarante talaga siya at wala ni kay titing na clue. Sa makatuwid, ang pag-amin ni Huya ay halatang nagkaroon siya ng mga ideya at pag-usisa. Ang entourage ay patuloy na nakatitig sa matanda, sa simula ay iniisip na ito ay imposible, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang itinuon ng matanda ang kanyang mga mata sa kanya. Bilang tagasunod, paanong hindi niya alam ang ibig sabihin ng hitsura ng matanda? Kuya, ikaw, gusto mo lumuhad ako sa kanya. Pilit na iniligtas ng matanda ang kanyang paggalang at sinabing, hindi mahirap humingi ng tawad sa isang namamatay na tao, kung tutuusin, siya ay minsan mong kasamahan, malapit na siyang mamatay. May karapatan kang ituring siyang libingan at ibigay sa kanya, sumayaw tayo sandali. Pagkarinig nito, labis na nanlumo ang tagasunod, halatang palusot lang ito ng matanda. Gayunpaman,
Ngayong nagsalita na ang mga matatanda, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa mga oras na ito, nakaluhod lang siya sa lupa ng masunurin at sinabi kay Huya, "I was rude just now, please forgive me." Tumawa ng malakas si Huya nang marinig ang tunog, "Hahatignan mo ito ang matanda. Ito ang Commander-in-Chief ng 1,000,000 malakas na hukbo, napatawa talaga ako nito hanggang kamatayan, iba ka at masunurin ka pa rin at gawin ang sinasabi ko." Medyo pangit ang itsura ng matanda at malamig na sumigaw, "Huya, halos mabusog ka na, oras na para sabihin mo sa akin ang gusto ko." Malamig na ngumiti si Huya, "Oo, masasabi ko, pero sigurado ka bang handa ka talagang makinig? Natatakot ako na kapag sinabi ko ito, matatakot kita sa kamatayan." Joke, matatakot ba itong matanda? Ngumiti si Huya at sinabing, "Sa tingin ko natatakot ka talaga, hindi ako natatakot na sabihin sa'yo, hindi ko lang masasabi sa'yo kung nasaan si Han Sanchen ngayon, kaya ko pang lumabas si Han Sanchen para makita ka ngayon. Pero, I still say the same thing, you have to be careful with your old heart, don't be scared to death by him when the time comes." Nang matapos siyang magsalita ay ginalaw ni Huya ang kanyang kamay, at tuluyang nabuksan ang libro ng 8 desolasyon. Wow! Nagkaroon ng flash ng puting liwanag. Orihinal na normal ito, ngunit sa ganoong sitwasyon, hindi maiwasan ng isang grupo ng mga tao na hindi kabahan. Sa makatuwid, maraming tao ang hindi namamalayan na umatras. Ngunit hindi naglaon, napagtanto nila na ito ay isang bluff lamang, at nais nilang gumawa ng isang hakbang pasulong upang pagtakpan ang kahihiyan sa kanilang pagkakamali ngayon lamang. Habang naglalakad sila pasulong, biglang may malamig na liwanag ang sumilay sa kanilang mga mata, bago pa ito maintindihan ng maraming tao. Bigla na lang silang nakaramdam ng lamig sa leeg, nang gusto nilang abutin ang malamig na lugar, bigla nilang nalaman na nasa kalahati na pala ang mga kamay nila. Bigla akong nawalan ng lakas at nagsimulang lumabo ang aking malay. Sa susunod na segundo, bumagsak. Bumagsak ang karamihan sa grupo ng mga taong nakapaligid kay Huya, kasama na ang mga tagasunod at crony ni Kuya Bufo. Bigla na lang nagulat ang lahat. Alam mo, ang mga taong ito ay ganap na piling tao, nangungunang mga master. Napakahirap lumaban sa kanila, lalo pa ang direktang patayin ang ilan sa kanila. Sa puntong ito, natatakot ako na kahit na ang mga matatanda ay maaaring walang kakayahan na gawin ito. Paanong ang isang maliit na Huya, at isang Huya na malubhang nasugatan, ay may ganoong kakayahan? Nang may napatay, biglang kinabahan ang mga nakapaligid na sundalo, lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga sandata at naghanda. Ngunit sa mga oras na ito ay nakaupo pa rin si Huya, at maging ang kanyang ekspresyon ay nagulat at natuwa dahil may biglang bumagsak sa kanyang paligid. Mali, biglang nagulat ang matanda, at agad na napagtanto na parang may mali. Ngunit halos sa sandaling napagtanto niya ito, isang itim na anino ang biglang umatake sa kanya. Ano, kahit na isang matanda, kahit isang taong kasing kapangyarihan niya, ay hinding-hindi akalain na may ibang biglang aatake sa kanya sa ganoong kritikal na sandali. Kung tutuusin, base camp niya ito, tapos wala namang tao sa paligid. Sa makatuwid, sa isang biglaang sandali, ang matanda ay hindi nakayanan ito. Naramdaman pa ni Dang ang matinding kirot sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nataman ng malakas ang kanyang dibdib, at labis na nagdusa ang kanyang katawan dahil dito. Maraming tagasunod ang sumugod at sinuportahan ang matanda. Nang damilat siya, nakita niya ang isang figure na nakatayo wala pang 1 metro sa harapan nila, na nakatingin sa kanila ng malamig na tingin. Han Sanchen. Ano, Han Sanchen? Isang grupo ng mga tao ang agad na natakot, at ang matanda at ang 2 tagasunod sa paligid niya ay natakot kaya napaatras sila ng ilang hakbang. Sinong mag-aakala na biglang susulpot ang nawawalang Han Sanchen? Sinong mag-aakala na kapag nagpakita siya, diretso na siya sa harapan niya? Bukod pa rito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang Han Sanchen, na naghihingalo na, ay nakatayo sa harap nila ng buo, na may mahinang banal na liwanag sa paligid niya. Ito ay imposible, ito ay ganap na imposible. Oo, anong nangyayari sa lalaking ito Han Sanchen? Bakit siya tumayo? At, bakit siya pumunta dito? Nagkatinginan ang isang grupo na halatang hindi matanggap saglit ang sitwasyon sa harap nila. Pero hindi nila matanggap, pero nakangiti si Huya. Bagamat dahil sa mga isyu sa pagpoposisyon,
Nakaharap sa kanya ang likod ni Han Sanchen sa oras na ito, ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Han Sanchen, alam na alam niya na ang Han Sanchen ay dapat ayon sa plano, ito ay gumana. Kung hindi, hindi magiging ganito si Han Sanchen. Leader, okay ka lang ba? Ngumiti ng mahina si Han Sanchen. Kuya, salamat sa pagsusumikap mo. Hoy leader, okay lang. Kaya mo pa bang kumapit? Gusto ba ng alyansa ang tulong ko? Hindi na kailangan, sundin mo lang ang plano. Walang problema, Kuya chuckled, and tried to stand up with a strong breath, but unfortunately, her injuries were too serious, and he staggered to the ground after only standing halfway. Kuya, traidor ka pala talaga. Fuck, I thought you were wronged liar and chose to fight with US. I didn't expect that you actually. One mouthful of alliance leader, you damn traitor, why are you so shameless? Not bad, why? I really thought Han Sanchen could support you. I'm not afraid to tell you that in front of US, Han Sanchen is still just trash, just trash. Han Sanchen, may sumigaw, ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak at pagmamataas, lumuhad ka para sa akin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!